Maraming mga kabataan ang sinasayang ang kanilang pag-aaral dahil mayaman ang kanilang mga magulang. Hindi lahat ay ganito, pero may iilan. Pero may ilan din naman na anak ng mga mahihirap na kahit anong hirap ang maranasan ay pilit na tinitiis para makapagtapos sa pag-aaral. Ikaw, naranasan mo na bang pumasok sa eskwelahan kahit wala kang baon at tanghalian? Kung ganon, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan nyo ng aral. Sa gitna ng magulong syudad, sa ilalim ng naglalakihang gusali at ilaw na kumikinang sa gabi, naroon ang isang matandang lalaki. Siya si Mang Jose at ang kanyang buong buhay ay tila isang lumang pelikulang paulit-ulit na pinapanood nang wala ng manonood. Ang kanyang gulanit na damit, kupas na sa tagal ng panahon, ay tila mga anino ng nakaraan. At ang kanyang mga mata na minsay puno ng buhay, ngayon ay puno ng pagod at lungkot. Wala siyang pamilya, walang asawa, walang anak, walang kahit na sinong nagmamalasakit sa kanyang pagtanda. Tanging ang lamig ng bangketa at ang tunog ng mga kotseng dumaraan ang kanyang katuwang sa bawat paglipas ng araw at gabi. Ang kanyang tirahan ay ang kanyang pwesto sa ilalim ng tulay, kung saan ang hamog sa umaga at ang ulan sa gabi ay halos kumain na sa kanyang kaluluwa. Bawat gabi, habang nakatitig sa madilim na kalangitan, tinatanong niya ang sarili, may pakay pa ba ang buhay na to? Tila ang kanyang puso ay isang lumang orasan na unti-unting humihinto, habang ang bawat pagtibok ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na hindi natupad at mga pag-asang naglaho na parang isang bula. Ngunit sa kabila ng lahat ng kalungkutan, may isang alaala na sumisilay sa kanyang isipan. Isang alaala na nagbibigay sa kanya ng bagyang init sa malamig na gabi. Ito ang alaala ni Ben, ang batang lansangan na minsay nakasalamuha niya. Maraming taon na ang nakaraan nang si Mang Jose ay hindi pa ganito kahina. Noon, siya ay isang abogadong nagmula sa isang marangyang pamilya. Ngunit sa isang trahedya, isang sunog na sumunog sa kanilang tahanan at kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang at minamahal na kapatid, ay nagpabagsak sa kanyang mundo. Ang lahat ng kayamanan ay nawala at ang kanyang isipan ay tila nawasak. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanyang buhay. Ang dating abogado ay naging vendor ng sampagita, hanggang sa tuluyang bumagsak sa kahirapan, namumuhay sa kung anong makakaya niya sa pangaraw-araw. Isang araw habang siya'y nagpapahinga sa kanyang karaniwang pwesto sa ilalim ng tulay, nakita niya ang isang batang lalaki na nakayuko sa isang sulok, payat na payat at marumi. Ang bata ay halos magtago sa sarili nitong anino. Ang mga mata ay puno ng takot at gutom. Hoy, iho, tawag ni Mang Jose na may bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Kumain ka na ba? Nagulat ang bata at dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata, bagamat malungkot, ay may bahid ng kislap na tila humihingi ng tulong. Hindi ito sumagot, tanging iling lamang ang tugon. Halika rito, alok ni Mang Jose at iniabot ang isang supot ng tinapay na mayroong lamang 2 piraso at isang 20 pesos. Kainin mo ito at itong 20 pesos, gamitin mo para makabili ka ng tubig o iba pang makakain mo. Nag-aalinlangan ang bata. Hindi ito sanay sa kabaitan. Marahil ay ito ang unang pagkakataon na may nagpahayag ng malasakit sa kanya ng ganoon. Salamat po, tatay. Ang mahina nitong tugon at kinuha ang tinapay at pera. Anong pangalan mo, iho? Tanong ni Mang Ben, habang nakatingin sa kung paano dahan-dahang kinakain ng bata ang tinapay.
Ben po, sagot ng bata. Ang bibig ay bahagyang puno ng tinapay. Simula noon naging bahagi na ng buhay ni Mang Jose si Ben. Halos araw-araw dumarating si Ben sa kanyang pwesto. Hindi sa paraang nangihingi, kundi tila nakikipagkwentuhan. Nakikipagpalitan ng mga karanasan sa araw. Sa tuwing nakikita niya si Ben, laging may nakalaang 20 pesos at kaunting pagkain si Mang Jose. Hindi man malaki ang halaga, ngunit ito'y simbolo ng pag-asa at pagmamahal. Huwag kang mawala ng pag-asa, Ben, payo ni Mang Jose isang hapon. Habang magkatabing nakatingin sa mga kotseng dumaraan. Kahit anong hirap ng buhay, laging may pag-asang sisikat kinabukasan. Mag-aral ka, Ben. Yan lang ang tanging kayamanan na hindi mananakaw sa'yo. Paano po ako makakapag-aral, Mang Jose? Wala naman po akong pera. Malungkot na tanong ni Ben. Ang mga matay nakatingin sa malayo. Maghanap ka ng paraan, Ben. Huwag mong hayaan ang kahirapan ang maging hadlang sa iyong pangarap. Tingnan mo nga ako. Matanda na ako. Wala nang pangarap na kailangang tuparin. Pero ikaw, bata ka pa. Marami ka pang pwedeng marating. Sagot ni Mang Jose. At marahan niyang hinaplos ang ulo ni Ben. Gawin mong inspirasyon ang lahat ng hirap na nararanasan mo. Ang mga salitang yon ay tumimo sa puso ni Ben. Sa bawat 20 pesos na ibinibigay ni Mang Jose, hindi lang pera ang natatanggap niya, kundi isang aral sa buhay. Ang bawat piraso ng tinapay ay tila nagbibigay ng sustansya, hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Balang araw po, Mang Jose, sabi ni Ben. Isang araw, ang kanyang tinig ay puno ng determinado. Babayaran ko po kayo. Hindi ko po kayo makakalimutan. Ngumiti si Mang Jose. Hay nako, Ben, hindi mo kailangang bayaran yon. Ang importante, maging mabuti kang tao at tuparin mo ang mga pangarap mo. Isang araw hindi na dumating si Ben. Nag-alala si Mang Jose. Ilang araw siyang naghintay, nagtanong sa mga kapwa niya na mamalimos. Ngunit wala nang balita kay Ben. Unti-unting naglaho ang pag-asa ni Mang Jose na muling makita ang bata. Ang kanyang puso ay muling nabalot ng kalungkutan. Tila nawalan siya ng isang maliit na bahagi ng kanyang sarili. Hindi niya alam, ngunit ang binhi ng kabutihan na itinanim niya ay matagal nang nag-ugat at unti-unting lumalaki sa di kalayuan. Lumipas ang 20 taon. Ang buhok ni Mang Jose ay tuluyan ng namuti at ang kanyang mga balat ay puno na ng kulubot. Mga marka ng panahon at hirap. Kung ang kahirapan ay isang sakit, si Mang Jose ay matagal nang dumanas ng pinakamalalang sintomas nito. Ang kanyang araw-araw ay ginugugol sa paghahanap ng tirang pagkain sa mga basura o pamamalimos sa mga taong abala sa kanilang sariling buhay. Ang kanyang dating pwesto sa ilalim ng tulay ay halos hindi na niya mapupuntahan dahil sa kanyang humihinang katawan. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok at ang bawat hininga ay tila pinipiga mula sa kanyang nanlalata ng baga. Isang araw habang siya'y nakaupo sa gilid ng bangketa, halos hindi na makakilos dahil sa init ng araw at gutom. Isang mamahaling sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Isang sasakyan na tila direktang galing sa isang magasin. Ang mga salamin ay madilim. Hindi makita ang nasa loob nito. Nagulantang si Mang Jose. Nagtaka kung bakit huminto ang ganoong sasakyan sa kanyang tabi. Hindi niya namalayan na tinitingnan na siya ng mga taong nasa loob ng sasakyan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang lalaki. Nakasuot ito ng mamahaling suit. Ang kanyang postura ay matikas at puno ng kumpiyansa. Subalit sa kabila ng kanyang eleganteng suot, walang bakas ng pagmamataas sa kanyang mga mata. Sa halip, may nakita si Mang Jose sa kanyang mga mata na hindi niya maintindihan.
Isang bahid ng pagkilala ng matinding emosyon. Dahan-dahang lumapit ang lalaki kay Mang Jose. Ang matanda ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na makakita ng maayos. Patawad iho, hindi ko po kayo kilala. Wala po ako may bibigay sa inyo. Sabi ni Mang Jose, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti ang lalaki, isang ngiti na may bahid ng kalungkutan at pag-asa. Mang Jose, tawag nito. Ang kanyang tinig ay malinaw at malakas, ngunit mayroon ding bahid ng pagdamay. Hindi niyo na po ba ako nakikilala? Napaisip si Mang Jose, ang boses na yon. Mayroong kakaibang pamilyar na tunog sa kanyang tainga. Ngunit ang kanyang isipan ay halos puno na ng mga alalahanin sa araw-araw na pamumuhay. Sino ka ba, iho? Matanda na ako. Di ko na maalala ang lahat ng bagay. Lumuhod ang lalaki sa harap ni Mang Jose. Hindi inalintana ang dumi ng kalsada o ang amoy ng kanal. Tinitigan niya ang matanda sa mga mata. Ako po ito, Mang Jose, si Ben. Ang batang lansangan na binigyan niyo po ng 20 pesos at tinapay. Tila bumalik ang diwa ni Mang Jose. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Ben? Ikaw nga ba talaga yan? Ang kanyang tinig ay halos pabulong, hindi makapaniwala. Ang alaala ng batang yon, tila isang malabong larawan sa kanyang isipan. Ngunit ang lalaking nasa kanyang harapan ay may bakas ng matandang Ben. Ang mga mata, ang kurba ng ngiti, mayroon pa ring bakas ng batang yon. Ako nga po, Mang Jose, tugon ni Ben, at hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi ko po kayo nakalimutan. Ang 20 pesos nyo at ang mga pangaral nyo ang nagbigay po sa akin ng lakas para bumangon. Niyakap ni Ben si Mang Jose. Isang yakap na puno ng taos-pusong pasasalamat. Ang matanda na hindi na nakaranas ng ganoong pagmamahal sa loob ng mahabang panahon ay tuluyan ng bumuhos ang luha. Paano? Paano ka naging ganito? Tanong ni Mang Jose. Ang kanyang tinig ay basag na basag. Tumayo si Ben at inalalayan si Mang Jose. Mahabang kwento po, Mang Jose. Pagkatapos po niyong bigyan ako ng 20 pesos at pangaral, hinanap ko po ang mga tiya ko sa probinsya. Doon po nag-aral po ako. Nagtrabaho ako ng kung ano-ano. Pumasok sa scholarship at nagpursige. Palagi ko pong naalala ang sinabi niyo. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Yun po ang naging gabay ko sa lahat ng hirap. Ngayon po, pinalad po ako na maging CEO ng isang kumpanya. Hindi makapagsalita si Mang Jose. Ang kanyang isipan ay lumilipad sa nakaraan. Sa maliit na sandali na ibinahagi nila ni Ben. Sa 20 pesos na itinuturing niyang maliit na bagay. Ngunit sa batang yon, ito ay naging susi sa kanyang kinabukasan. Hindi ko po kayo kailanman nakalimutan, Mang Jose. Sa bawat tagumpay ko, kayo po ang naalala ko. Kaya naman, pinangako ko po sa sarili ko na babalik po ako para hanapin kayo. At tumanaw po ng utang na loob. Hindi mo na kailangan gawin to, Ben. Ang importante, maayos ng buhay mo. Mahina ang tinig ni Mang Jose. Ngumiti si Ben. Ito po ang paraan ko para masuklian po ang kabaitan niyo po sa akin. Ang 20 pesos po na ibinigay niyo, mas malaki pa sa anumang kayamanan na meron po ako ngayon. Hindi niyo po alam kung gaano kalaki ang naitulong niyo sa akin. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pag-asa at ng pangarap. Simula ng araw na yon, nagbago ang buhay ni Mang Jose. Dinala siya ni Ben sa isang tahimik at komportableng bahay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Mang Jose ng tunay na kapayapaan. Mayroon siyang sariling silid, malinis na kama, at masarap na pagkain sa araw-araw. Regular siyang dinadala ni Ben sa doktor at unti-unting bumabalik ang kanyang kalusugan. Kamusta na po kayo, Mang Jose? Tanong ni Ben. Isang hapon habang magkasama silang nagkakape sa balkonahe ng bahay. Masaya ako, Ben. Sagot ni Mang Jose. Ang kanyang mga mata ay nagkislap sa tuwa.
Hindi ko inakala na mararanasan ko pa ang ganitong kapayapaan sa buhay ko. Salamat anak, salamat sa lahat. Wala po yun, Mang Jose, sabi ni Ben at tinawakan ang kamay ng matanda. Kayo po ang tumayo bilang ama ko noong wala po akong sino man. Ang inyong kabutihan ay nagbigay sa akin ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Ang lahat ng ito ay para po sa inyo. Ang mga araw ni Mang Jose ay puno na ngayon ng kwento, ng mga alaala na muli niyang naalala. Si Ben, sa kabila ng kanyang abalang trabaho, ay regular na bumibisita kay Mang Jose, nakikinig sa kanyang mga kwento, at nagbibigay ng kalinga. Ang kanilang relasyon ay hindi lang pagbabalik ng utang na loob, kundi isang ugnayan ng ama at anak na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong maging ganap. Ang 20 pesos na ibinigay ni Mang Jose sa isang gutom na batang lansangan ay hindi lamang isang simpleng halaga ng pera. Ito ay isang binhin ng kabutihan na itinanim sa lupaing uhaw sa pagmamahal. Ito ay isang patunay na ang pinakamaliit na gawa ng kabaitan ay may kakayahang magbunga ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ng isang tao. At ang utang na loob ay isang gintong kadena na nag-uugnay sa mga puso. Ano man ang pagitan ng panahon at estado sa buhay, si Mang Jose, sa kanyang pagtanda, ay natagpuan ng kanyang pamilya. Hindi sa dugo, kundi sa isang pusong taos-pusong nagpapahalaga sa kabutihan. At doon, sa payapang pagtatapos ng kanyang buhay, nakita niya ang isang tunay na kahulugan ng buhay. Ang pagmamahal at pag-asa na hindi kailanman nawawala. Ikaw, ano ang natutunan mo sa istoryang ito? Maki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.